Sige na, ito na. Okay, okay, naka-record na. Magandang gabi po. Kami po ay mga estudyante ng Darussan University Dasmariñas at ang layunin po ng panayam na ito ay para sa educational purposes lamang. Bago po tayo magsimula, okay lang po ba na naka-record po tayo today? Wait lang, okay lang ba mag-headset ako? Sige po. Kasi baka hindi ko kayo marinig. I mean, hello? Okay na po. Dinig niyo pa ako? Yes. Naririnig kita. Okay po. Thank you po. Bali, okay naman po tayo na naka-record po tayo today. Hindi okay, Charis. Okay lang. Kasi, thank you po. Bali, ako po pala si Maika. Then, meron po akong 4 na katanungan na inihanda sa inyo. Una po ay pangalan at edad po. Ako, I'm Shenaline Javier Naag. I am 18 years old. Hindi, joke lang. 37 na. Okay po. Hi, Ma'am Shenaline. Then, ang second Yes. question ko po sa inyo is, saan po kayo nakatira and status po sa buhay? I'm already married for Hmm. 15 years. I'm living in Dasmariñas, Cavite. Okay po. Then, ang third question ko po sa inyo is, saan po kaya yung bansa o lugar na pinagtrabahuan nyo before? Sa Saudi Arabia. Okay po, Saudi. Then, last question ko po is, ilang taon o gaano po kayo katagal nagtrabaho sa Saudi po? 5 years and a half. 5 years and a half. Okay, thank you po. Bali, meron pa po kaming mga inihandang questions sa inyo na pangungunahan po ni Irish. Thank you po. Okay. Miss Sheena. Ako po si Yes. Irish. Hello po. Kamusta po kayo? You're having a good day po? Okay naman. So, ako po ay may ilang katanungan din para sa inyo. Una, Okay. paano ka nakapag-adjust at naka-adapt sa bansang iyon? Syempre, nung una, siguro lahat naman ng nag-a-abroad, lalo na kung Middle East yung pupuntahan mo, hindi ka naman agad-agad makakapag-adjust kasi sobrang iba yung kultura natin sa kanila. Lalo na yung way ng pananamit nila, yung sa mga kinakain nila. Basta sobrang ibang-iba yung kultura nila sa atin. Pero as the time goes by, pag siguro mga nakailang buwan ka na rin or ilang taon, doon medyo na-adapt ko na rin kung ano yung kultura na meron sila. Kasi marami namang Pilipino doon eh. So, sila din, tutulungan ka nila, tsaka dapat ipa-follow mo din, susundin mo din kung ano yung mga rules nila doon sa ibang bansa. Kasi hindi naman pwede kung ano yung nakagisnan mo dito, gagawin mo doon. Which is, sobrang maraming bawal doon na hindi mo talaga pwedeng gawin. Kaya, unti-unti, hindi naman agad-agad na makakapag-adjust ka eh. Unti-unti, matututunan mo din kung ano yung buhay na meron sila doon. Nasagot ko ba yung tanong mo? Opo, yes po. Nasagot niyo po. Okay, mabuti naman. Ready na po kayo sa next question? Hindi pa. Charis lang. Sige. Sige. Ang next po na question ay, ang trabahong pinapasukan mo ba dati ay kinakailangan ng physical na interaksyon sa mga tao? Oo, syempre. Kasi ako kasi, I'm a registered midwife. Pero ang pinasukan ko doon is assistant nurse. So, kami yung parang kaagapay din kami ng mga nurses eh. Kami yung nagba-vital signs sa mga pasyente. Basta, kumbaga, kaagapay namin yung mga nurses sa pasyente. Talaga may interaction talaga kami. May physical contact kami sa kanila. Yun. Okay po.
Okay po. So, salamat po sa pagsagot ng aking katanungan. Ang sunod po na magtatanong ay si Miss Reyes po. Okay, thank you. Hello po, naririnig niyo po ako. Ay, yes naman. Good evening naman. Good evening po. So, ang tanong ko naman po is, di ba, syempre, may physical na interaction kayo sa mga taong nakakasalamuha niyo o kaya sa mga pasyente. So, ano-ano naman po yung mga karanasan na kinaharap niyo para makipagkomunikasyon sa kanila? Syempre nung una, mahirap kasi 'di ba tayo, kaya natin mag-English. Sila kasi literal na hindi sila nakakaintindi ng English. So, ang gagawin ko, um, yung senior ko, sasamahan niya muna ako. Siya muna yung makikipag-usap sa pasyente or dun sa relative. Tapos, ako, ang ginagawa ko noon, meron akong maliit na notebook. Tapos, yung mga, kung ano yung sinasabi nila, isusulat ko. Kunyari, dahil nasa Arabic, di ba Arabic ang language nila. So, isusulat ko yun sa maliit ko na notebook. Tapos, yun nga, unti-unti, inaaral ko yung lengguwahe nila para kahit papaano, unti-unti, matututo na rin ako magsalita ng language nila. Yun, tapos hanggang unti-unti, dahil araw-araw na nga akong nag-duty, kahit papaano, unti-unti, natututunan ko na rin yung language na meron sila. Yun. So, tuloy na lang po tayo dun sa next question, no? So, Okay. ano yung mga bagay na maaari mong maibahagi sa iba bilang karunungan at kaalaman kung paano ba makipagkomunikasyon sa ibang lahi? Ano, sorry, hindi ko gano'n narinig. Lakasan mo yung boses mo, please. So, ano-ano yung mga bagay na pwede mong maibahagi sa iba or maaari mong ibahagi nga sa iba bilang karunungan at kaalaman kung paano ba sila makikipagkomunikasyon sa ibang lahi? Syempre, unang-una, bago ka makipagkomunikasyon sa kanila, um, kailangan is, ano tawag dito? Kailangan is, sumunod ka muna sa culture na meron sila. Yun kasi yung number one, dapat irespeto mo muna kung ano yung kultura na meron sila. Yun talaga yung number one doon. Kasi Middle East yun eh. Hindi yun kagaya ng ibang bansa na kagaya ng, di ba, sa US or sa Europe. Doon madali lang eh, madaling lang makipag-communicate ng language doon kasi English lang. Unlike kasi doon sa Middle East, hindi lang hindi lang yung language nila ang aaralin mo eh. Pati yung kultura na meron sila kasi sobrang malayong malayo talaga yung kultura nila sa atin at saka dun sa mga open countries kagaya ng US, ng Europe, sobrang malayo. Kaya sa mga mapapayo ko sa gustong mangibang bansa, kunyari kayo, wag na kayo sa Middle East. Hindi, joke lang. Kasi, hindi, totoo lang kasi sa Middle East talaga, mahirap ang, mahirap, mahirap yung buhay dun eh. Kasi, unang-una, hindi ka naman basta-basta makakalabas dun sa part namin kahit na nasa medical field kami, hindi kami basta-basta makakalabas dun. Kasi may oras lang. May oras lang talaga ang paglabas namin doon. Tsaka, paglalabas ka doon, meron din silang sariling kasuotan. Hindi kagaya dito sa bansa natin o kaya sa mga open countries, yung alam mo yon yung kasuotan nila 'di ba doon? Nagsusuot ka kasi malamig. Kailangan naka-jacket ka, nakapang-winter ano ka. Pero doon kasi sa kanila, magsusuot ka pa nung tinatawag nilang abaya tsaka yung hihab kung tawagin. So doon pa lang sa pananamit, mahirap na eh kasi ang init. Ang init sa katawan tapos basta iba talaga yung kultura na meron sila doon. As in
talagang makukulture siya ka. Actually, yun yung word eh. Pagpunta mo doon, makukulture siya ka kasi sasabihin mo, ganito pala dito. Ang daming bawal. Ang daming bawal kasi doon din pala, idadagdag ko lang, hindi ka pwedeng makipag-usap sa mga lalaki doon, basta-basta. Haram sa kanila yon. Actually, yung word na haram sa atin sa Tagalog is bawal. Yung harap sa Arabic kasi pag tinawag doon haram. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng makikipag-usap basta-basta sa mga lalaki doon. Unlike kami kasi sa hospital kami, okay lang kasi part ng trabaho 'yon. Pero kung sa labas, makikipag-usap ka, bawal doon. Kaya nga maraming bawal talaga doon eh. Mahirap talaga. Unlike sa mga, yun nga, mga open countries, madali lang aralin yung language nila, English lang. Pero kasi doon sa pinuntahan kong bansa, yung language nila medyo madali. Madali namang aralin kasi parang Tagalog lang. Pero yung kultura talaga nila, makukulture shock ka talaga. Okay, Saka di doon bali, pala, pag ano ka, syempre, pag mangingibang bansa ka, number one na babaunin mo is lakas ng loob. Lalo na sa Middle East lakas talaga ng loob. Yun talaga yun. okay. Di bali po, ang susunod naman pong magtatanong ay si Okay, Agrida. akala ko tapos na. Salis. Sana may mga natutunan So, kayo sa akin, no? Hindi ko naman kayo sa tinatakot, pero totoo. para po sa huling dalawang katanungan namin, yung pangalawa po is, kung Palakas nga ng papipiliin hindi ka, ko ganong naririnig, sorry. kung papipiliin ka sa pagitan ng Pilipinas o ibang bansa, saan mo mas gugustuhin at bakit? Actually, may pros tsaka cons eh. Unahin ko muna dito Sa totoo lang, mas masarap pa rin manatili, mamuhay sa sarili nating bansa. Di ba? Totoo naman yon. Kasi unang-una, kasama mo ang pamilya. Lalo na ako kasi may dalawa na akong anak eh. So, syempre kung ako tatanungin, mas gusto ko dito sa bansa natin, kasama ang pamilya ko. Syempre kasi gusto ko magagabayan ko yung mga anak ko. Gusto ko nakikita yung paglaki nila. Kaya lang, ang mahirap lang kasi dito, di ba, sobrang baba ng sahod. Kasi nang baba ng sahod, di ba? Tapos alam naman natin, talamak naman talaga ang corrupt sa politiko dito. So, hindi talaga nabibigyan lahat ng parang tamang budget. Alam mo yun, lalo na sa mga nurses. Kasi ang husband ko is a nurse. Okay? So, hindi sila nabibigyan talaga ng tamang kaukulan na sahod. Unlike pag doon ka naman sa ibang bansa, kung tutusin, malaki naman ang sahod doon. Libre naman kami doon lahat. 24 hours kaming naka-aircon. Libre ang accommodation namin. Yun nga lang, ang number one na kalaban mo naman doon is yung homesick talaga. Tsaka maraming temptation yon. Marami ding temptation kasi nasa abroad ka. Kasi syempre, ang feeling mo malungkot ka kasi wala ang family mo doon. Pero syempre, nasa tao naman yun kung matetempt ka kung matutokso ka eh. Kaya, pero siguro ako tatanungin, ako, mas gugustuhin kong mamuhay doon kung kasama ang pamilya ko. Pero kung hindi ko naman kasama ang pamilya ko, dito na lang siguro ako sa Pilipinas. Kahit na mahirap, kahit na mahirap mahalin ang Pilipinas, sige, go na lang, Charis. Yun, nasagot ko ba? So, para po sa huling katanungan namin, bilang isang Ay, meron pa ba? Pilipino na bilang isang Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa, sama ang ibang lahi, naging mahirap ba sa iyo ang Sorry, hindi makasama ko sa marinig. kanila? Ano? Sorry. Sige po, repeat ako. Sige. Bilang isang Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa, kasama ang ibang lahi, naging mahirap pa sa iyo ang makisama sa kanila o umayon man sa iyong kagustuhan? Um, Siyempre, sa umpisa, yun nga, uulitin ko ulit, sa umpisa, medyo mahirap. Kasi syempre, mantakin mo, kami sa ward, ang kasama namin, Indian, Malaysian,
British, African, Jordanian, Syrian, parang Sudan, halos lahat ata na ng ano doon na parang halos lahat na ata ng lahi nandun na nakasama na namin eh. Siyempre iba-iba, siyempre sa umpisa talaga mahirap kasi siyempre iba yung ugali nila, di ba? Iba yung ugali nila sa ugali ng mga Pilipino. Tayo kasi, ano tayo eh, parang, ang mga Pilipino kasi masayahin, di ba? Sila kasi, hindi ka ano mo yun, hindi mo sila basta pwedeng mabiro kasi baka ma-offend sila sa biro natin, mga ganyan. Pero as the time goes by nga, ang Pilipino naman marunong makisama eh, kung tutuusin. Sa lahat ng bagay, di ba? Marunong naman tayong makisama eh. Pero sa umpisa talaga, syempre mahirap. Parang aaralin mo din yung mga ugali nila. Yun. Ah, yun lamang po ang aming mga katanungan. Salamat po sa Nasagot ko maikling ba? oras na Nasagot ko ibinigay. ba yung mga katanungan nyo? Opo, Yes po. Actually, Okay naman. nag-agree kami dun sa ilan yung sagot. Na tama nga Ano yung naman. nag-agree kayo dun sa sinabi ko? Maganda naman magtrabaho sa ibang bansa. Pero mas lalo na siguro, mas masarap mamuhay dun kung kasama mo nga yung pamilya. So, nag-agree Oo. talaga. So, ayun, nag-enjoy po ba kayo sa question namin? May ano ba? Medyo Oo natuwa naman. naman or ano? Okay na. Oo naman. Pero kayo nasa sa inyo yun. Kunyari, nagsipag-graduate na kayo, naghanap na kayo ng trabaho. Actually, nasa sa inyo naman yun kung saan nyo gusto magtrabaho, kung dito ba sa Pilipinas o sa ibang bansa. Actually, sa totoo lang, hindi natin masisisi yung mga kababayan natin na nag-a-abroad kasi sobrang hirap dito sa Pilipinas eh. Ang hirap talaga. Kaya hindi natin sila masisisi. Kaya kayo, lalo na kayo sa part nyo, di ba, nag-aaral pa kayo. Kunyari, kunyari, ang magulang niya nasa ibang bansa. Dapat, ano tawag doon? Mas pahalagahan nyo yung parang ginagawa ng mga magulang nyo para mapag-aral kayo. Kasi parang naiyak na ako, Chance. Hindi, sobrang hirap talaga doon. Totoo yun. Mahirap talaga doon. Lalo na sa mga magulang na may mga anak sila dito sa Pilipinas. Tapos halos doon na sila tumanda dahil nga nagpapa-college sila, marami silang anak na kailangan pag-aralin. Kung alam nyo lang ang hirap ng mga magulang doon para lang makapagpadala sila ng pera. So, kaya dapat, ano talaga yun, tawag doon. Kaya nga di ba sinasabi nila na ang mga OFW ang tunay na bayani, pero totoo talaga yun. Nag-agree din kami doon. Parang naiiyak na talaga ako, no? Yeah. Kaya Kasi bago syempre, ka pa naramdaman umiyak, ko yun, na-feel ko yun, dahil talagang 5 years and a half ako nasa abroad, okay. Oh my God, parang nararamdaman ko yung iyak mo. Parang Oo, nararamdaman totoo. ko yung... Alam mo kayo, mararamdaman nyo yung pag nag-abroad kayo, isa lang ang masasabi nyo, ay, totoo pala yung sinabi. Hindi, totoo. Okay lang. Pero okay lang kung mag-abroad kayo, kasama nyo yung asawa nyo, yung pamilya nyo, mas masaya, syempre. Pero kung ikaw lang mag-isa, tapos yung sa bansa pa na Middle East, yung US, medyo okay pa eh, kasi open yun eh. US, Europe. Pero yung bansa na, yung sa pinuntahan ko na Middle East, iba dun eh. Iba talaga dun. Yun lang ang masasabi ko. And I thank you, Charis. Thank you po sa pag-participate dito sa interview namin. Sobrang thank you kasi Parang ang kailangan daldal ko na masyado, no? ko. Hindi naman po, sakto lang. Sakto lang. Sorry, madaldal talaga ako eh. Ay, Actually, super helpful po. Sila ang na-culture shock sa pagiging maboka mo. O, di ba? Kasi sabi niyo hindi, actually, shinare ko lang yung na-experience ko talaga doon. Ay, meron pa pala ako, wait lang. Meron pa ako na-experience kasi hindi ko rin makakalimutan yun. May patient kaming, syempre, ako kasi napunta ako sa Peja Ward. It means mga bata yung inaalagaan namin. Okay? So, dun sa Peja Ward na yon, may bata ako doon na hindi ko makakalimutan. Lalaki siya. Dinuraan ako sa mukha. Hindi ko makakalimutan yon.
syempre hindi mo siya magantihan. Kasi nasa ibang lugar ka, nasa ibang bansa ka. Pag ginantihan mo siya, makukulong ka. Ganun doon. Kaya talagang pigil na pigil talaga ako. Talaga, gusto, sabi ko sa isip-isip ko, ito ba, parang sa akin nung naranasan ko, yun, sabi ko, deserve ko ba na ganituhin ako ng ibang lahi? At meron pa pala, hindi lang yun, na meron din akong, yung parents naman, nung bata, is parang nakasagutan ko kasi magaling na ako mag-Arabic nun eh. Kasi nakadalawang taon na ako, so nakikipag-follow na ako kasi may tama naman ako doon. Kasi sila, yung mga ano doon is hindi naman sila, lalo na yung mga babae doon, hindi sila nakapag-aral talaga. Mga lalaki lang ang may privilege na mag-aral doon. Pero hindi ko naman nilalahat ha. Kalimitan sa mga babaeng asawa doon is hindi sila privilege na mag-aral. So, yung relative nung bata, yung nanay, so parang nakasagutan ko siya. Alam mo, doon ko lang talaga naramdaman na parang nanliit ako sa sarili ko kasi mantakin mo ibang lahi, duduruin ka na ang mga Pilipini daw parang mga katulong lang, mga ganun yung talagang parang talagang maaano ka na ganun ang tingin nila sa atin. Alam mo yun, kaya talagang sinabot ko siya. Hindi rin ako nagpatalo. Kasi syempre, di ba, ang tingin nila sa atin parang ganun-ganun lang na uutusan lang nila na parang kasi ang pakiramdam nila nabili nila kami eh. Parang ganun eh. So ang tingin nila sa mga Pilipino doon is parang napakaliit lang ng tingin nila, which is hindi kami papayag, no? Parang ganun ah. Para sa amin, sabi namin, mas may utak kami kumpara mo sa kanila. Kaya nga kami nandito kasi nakapag-aral kami. Ganon. Marami ako na experience. Kaya nga sabi ko, kung may pagkakataon na sana, wag na mag-a-abroad yung mga kababayan natin. Wag na lang kasi mahirap talaga. Kasi syempre hindi naman natin yung bansa eh. Kaya mas may privilege sila namang ganun sila sa atin. Eh. Alam mo yun. Yun lang. Sana marami kayong natutunan sa akin. Napakarami nga, tita. Sobra-sobra Ang dami pa. ko nang kinuwento. Sobra-sobra pa. So, ayun. Dito na lang po natin tatapusin. And thank you po ulit Okay. sa pag-participate dito sa interview Talagang, natin. parang ako yung nag-enjoy magkwento, no? Hindi na i-share ko lang naman. Okay lang Thank naman. you po. Maraming Thank thank you you, po. tita. Thank you Thank you din. po. Uy, sana makagraduate kayong lahat. Sana maging successful kayo lahat sa Yes po. buhay. Graduate. I-claim na natin yan. Yes po. Oo. Basta mag-aral lang kayong mabuti. Yes. Thank you po. Ingat po kayo. Makakagraduate kayo. Bye-bye po. Thank you ah. Thank you Thank po. you din. Thank you. Bye-bye. po. Maliligo na ako. Para naman sa aming konklusyon, ang pakikipagpanayam sa isang OFW ay nagbigay ng malalim na pag-unawa sa kanilang pagsubok, sakripisyo at tagumpay sa buhay. Nakita natin ang kanilang lakas ng loob at dedikasyon na magtrabaho sa ibang bansa para sa magandang kinabukasan ng kanilang pamilya. Sa kabuuan ng aming panayam, napagtanto namin na may iba't ibang kultura at paniniwala ang bawat bansa. May mga paraan din kung paano mo sila kakausapin na may paggalang o pagrespeto. Marapat lamang na alam natin kung paano tayo makikipagkomunikasyon sa kanila. Ganoon din, kung sakali mang ikaw ay mapupunta rin sa isang lugar na hindi ka pamilyar, sa kulturang mayroon doon ay dapat matuto tayong makilugar at alamin kung papaano makitungo sa kanila. Ito ay isang paraan upang maiwasan nating makagawa ng bagay na hindi naaayon sa kanilang paniniwala o kultura. Yun lamang, maraming salamat po.